Bakit mahihirapan ang Chinang sakupin ng Taiwan at paano nag-ugat ang gigil nilang mabawi ito? Yan po ang title ngayon ng ating gagawin po ng reaction video. Mula po ito kay Mr. Good Vibes Shorts. Ilalagay ko po sa description ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Sisimulan na po natin to. Let's do this. Sa gitna ng pagsasagawa ng China ng large-scale military exercise at pagpapalibot ng kanilang puwersa sa Taiwan, na ayon sa kanila ay isang simulation o practice sa aktual na pagsalakay at pagsakop nila dito, marahil ay naitatanong mo sa iyong sarili, bakit nga ba gustong bawiin at sakupin ng China ang Taiwan? Saan nag-ugat ng kanilang gigil na mapasakamay ang nasabing lugar na ayon sa kanila ay bahagi pa rin ng China at hindi lehitimong bansa? Ngunit sa kabila ng matagal na nilang pagbabanta, bakit hindi pa rin nila magawang sugurin ng Taiwan hanggang ngayon? Ano ang kinakatakot ng China? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes! Subscribe po kayo sa channel niya. Napakagaling po nito sa Mr. Ayon sa People's Liberation Army ng China, ang kanilang malakihang military drills sa paligid ng Taiwan ay kanilang isinagawa upang masukat ang kanilang abilidad na sakupin ang naturang lugar. Ang Chinese presence at military drills na nagaganap ay ang pinakamalaking military exercise na kinundak ng China matapos ang mahigit isang taon ng maliliit at panaka-naka lamang na pagpapakita ng lakas sa paligid ng karagatan ng Taiwan. At ito ay nangyari ilang araw lamang matapos manumpa ang bagong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Yun nga lang, no, talagang hindi talaga nila masindak yung Taiwan kasi talagang may power din talaga tong Taiwan talaga. Talagang pumapalag po talaga. Talagang solid po talaga tong Taiwan, no. Isipin niyo napakaliit na bansa niyan, no, pero talagang hindi po masindak ng China yan yung Taiwan. Na ayon sa Beijing ay sinusulong ang total sovereignty at identity ng Taiwan bilang isang lehitimong bansang walang pananagutan sa rehimen ng Chinese Communist Party. Kahit na majority ng mga mamamayan ng Taiwan ay nagpahayag na wala silang balak manirahan sa ilalim ng komunistang bansa, iba naman ang pananaw ni Chinese President Xi Jinping na nagsasabing ang reunification ng Taiwan sa mainland China ay isang bagay na nakatakdang mangyayari. Grabe talaga to si Xi Jinping, no. Balang araw talaga babagsak din to, no. Lalo na pag talaga nag-provoke sila at nagsimula sila ng gera. Actually, wala naman talaga silang gaanong kakampi, no. Kung ang kakampi lang siguro sa kanila talaga Russia at North Korea. Pero parang malabo kasi may mga gera ring na inaatupag yung mga bansa na yon. Pero talaga darating po ang panahon, no, na makakarma po itong China at babagsak po yung rehimeng na yan. Xi Jinping na yan. Kaya pagsapit ng umaga noong Huwebes, May 23, namataan agad ang 19 na Chinese warships at 7 Coast Guard vessels malapit sa Taiwan Strait. Ganon din ang mga mobile artillery units at missile systems ng China na pinakita pang nag-mobilize sa mga videos na kanilang inilabas online. Ganon din ang isang animated simulation kung saan detalyadong pinakita ang step-by-step na paglusob at tuluyang pag-overpower nila sa kabuuan ng Taiwan. Grabe, no? Sila, kumbaga nagpa-flex po sila ng muscle nila, no, na ganito ang gagawin namin sa inyo. Ganito ang kahihinatnan nyo. Ganon sila, no? Pero puro naman ganyan lang, puro boka lang, puro banta lang, puro simulation lang, pero hindi sila maka-atake, no? Mulat sa pool pa yan, no? Isipin nyo, ang dami ng bansang pinagbantaan ng China, pero hindi naman sila nagsisimula ng gera. Isipin nyo, Vietnam, Malaysia, Indonesia, at marami pang iba. Pero ano nangyari? Wala. No, kaya wag po tayong matatakot dito sa China talaga. Kasi po, puro provocation lang yan, puro ganyan lang yan. Ngunit upang mas maintindihan natin kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan ng China na sakupin ng Taiwan, balikan natin sa kasaysayan kung paano nga ba nag-ugat ang tensyon sa pagitan nila. Ang isla ng Taiwan o kilala noon sa tawag na Formosa ay isang Dutch colony sa basbas ng Qing Dynasty mula 1624 hanggang 1628. At ang mga naunang residente rito na tinatayang 1,500 katao pa lamang noon ay galing sa mainland China. Subalit napasakamay ito ng mga Hapon matapos ng unang Sino-Japanese War noong 1894 kung saan tinalo ng Japan ang Qing Dynasty. At nang matalo ang Japan noong World War II, napilitan itong ibalik ng Japan sa China na pinamunuan noon ng ruling party na ROC o Republic of China na ally ng US at UK. Subalit isang civil war ang umusbong sa China at tinalo ng Communist Army sa pamumuno ni Mao Zedong ang ROC
na pinamumunuan naman ni Chiang Kai-shek. Kaya napilitan itong umatras sa isla ng Taiwan kasama ang tinatayang 1.5 million supporters nito noong 1949. Ngunit kahit na nasa Taiwan na ang ROC, sila pa rin ang kumakatawan sa buong China, lalo na sa United Nations, at sila ang nire-recognize noon na lehitimong gobyerno ng mga Western countries. Sa katunayan, nangako pa ito na muli nilang babawiin ang mainland China mula sa Communist Party. Subalit sa paglaki ng ekonomiya ng mainland China simula noong 1970s, nag-iba ang ihip ng hangin at unti-unting nire-recognize ng maraming bansa ang communist government ng Beijing na siyang lehitimong gobyerno at tagapamahala ng buong China hanggang sa pagpanaw ni Chiang Kai-shek noong 1975. Sa kabilang banda, dahan-dahang naging demokratiko ang Taiwan at sinusulong ang kanilang pagiging independenteng bansa na hindi kontrolado ng komunistang mainland China. Ayun na nga. Noong 1980s, bahagyang naging maayos ang relasyon ng China at Taiwan. Sa katunayan, nagdeklara ang ROC ng Taiwan na tapos na ang girian nila laban sa People's Republic of China na nakabase naman sa Beijing. At dito ay nag-propose ang mainland China sa tinawag nilang One Country, Two Systems, kung saan tuloy pa rin ang pagiging autonomous ng Taiwan, ngunit sa ilalim ng kontrol ng Beijing. Hindi pumayag ang Taiwan sa proposal na ito, kaya dineklara ng PRC sa Beijing na hindi lehitimo ang ROC sa Taiwan. At dito na nagumpisa muli ang tensyon sa dalawang panig. Lalo itong umigting nung mahalal bilang presidente si Chen Shui-bian noong year 2000 na mariing sinusulong ang independence ng Taiwan. At mula nun, ipinasa ng China ang tinawag nilang anti-secession law kung saan may karapatan silang gumamit ng dahas laban sa Taiwan kung itutuloy nito ang pagkalas mula sa China. Well, mayroon bang nangyaring gano'n? Wala naman, di ba? Hindi naman talaga nagkagera. Puro ano lang, provocation, di ba? Yun nga, kapag pumapasok nga sila sa teritoryo ng Taiwan, talaga winawater cannon din sila at binabantaan din talaga sila ng Taiwan na lumayas sa teritoryo nila, no? Kumbaga talagang pumapalag po talaga ang Taiwan. Ganun po katindi, no? Isipin nyo, ang lit-lit na bansa yan, pero hindi po nila makubkob. Ganyan po kaangas po talaga ang Taiwan, no? At ito nga po, no, syempre po, sa ngayon po talaga, gusto po talaga ng Taiwan ng independence. Ganun po talaga eh. Kumbaga, may sarili po sila na eh. Ayaw na po nila na makisama nga dun sa mainland China. Kasi po, mas maganda po talaga independent kayo. Siyempre, established na rin po talaga ang Taiwan, no? May power na po talaga Taiwan. At mayamang bansa na rin po ang Taiwan. Kasi po, sa kanila po nanggagaling po talaga yung mga microchip po talaga, no? Yun po nagpayaman din talaga sa Taiwan eh. Yung microchip na na industry. Doon po no yung mga ginagamit po natin na yan, doon po halos galing po talaga sa Taiwan. Kaya po established na po talaga ang Taiwan. Pero po talaga itong China po, syempre ayaw po talaga nilang pumahayag, no? Kaya po hanggang ngayon talaga ay may tension din sila ng Taiwan. At ayun na nga, pinalibutan na nga nila ngayon yung Taiwan. Pero hindi pa rin nila mapasok-pasok talaga yung Taiwan at hindi na naman talaga sila nagsisimula ng gera. Noong 2016, sa pamumuno ng babaeng president ng Taiwan na si Tsai Ing-wen, lalo pang lumala ang sitwasyon sa kanyang sinabi na sa kanyang pamumuno, hindi niya formally i-declare ang independence ng Taiwan mula sa China dahil matagal na itong independent. Yes. Dahil dito ay tuluyan ng pinutol ng China ang komunikasyon nila sa Taiwan. Sa pagkakahalal ng Vice President noon ni President Wen na si William Lai bilang bagong Pangulo ng Taiwan nitong Enero lamang 2024, agad siyang inakusahan ng China na isang separatista. At sa unang linggo ng kanyang pag-upo bilang Pangulo nitong Mayo, agarang kinondak ng China ang kanilang pinakamalaking military exercise sa paligid ng Taiwan na siyang napapanood natin ngayon sa mga balita sa telebisyon at sa social media. Subalit sa daming beses nang nagsagawa ang China ng military exercises, bakit puro banta lang sila at hindi pa rin nila sinusugod ang Taiwan hanggang ngayon? Tama. Yan ay dahil mabilis lang itong sabihin, ngunit mahirap itong i-execute sa actual na senaryo. Ayon sa maraming eksperto at observers sa China-Taiwan conflict, dahil sa taglay na defensive advantage ng Taiwan na kailangang malampasan ng China. Upang sakupin ang Taiwan, kailangan di umunong maisagawa ng China ang isang napakakomplikadong military operation ng sabay-sabay sa ere, sa dagat, sa lupa, at maging electronic at cyber warfare. Una, kailangan di umunong itawid ng China ang daan-daang libong sundalo sa Taiwan Strait na may layong 144 kilometers mula mainland China, na kilalang maalon at pabago-bago ang panahon dala ng mahabang monsoon season. Ayun lang kumbaga yung location po ng China ay nakisama po yung panahon, no? Yung saka yung talaga yung dagat, no? Kasi kumbaga hindi po stable yung ng dagat. Kumbaga galing din talaga ng Diyos, no? Kumbaga
umayon pa talaga sa kanila yung kalagayan nga nung lugar nila. Ang galing. Sobrang galing nun, ha. 1 hanggang 3 buwan lamang di umano ang window ng magandang panahon upang ma-execute ng Chinese forces ang pagtransport ng daan-daang libong mga tauhan at gamit. Dito pa lang ay mangangailangan na ang China ng ilang linggo at libong mga sasakyang pandagat na maihahalin tulad sa D-Day invasion na ginawa ng Allied Forces noong 1944 Tama. upang mamobilize lamang ang kanilang malaking puwersa. Bagamat pinapakita ng China ang moderno nilang navy, duda ang mga eksperto na sapat ang dami ng mga barko ng China upang mag-transport ng daan-daang libong mga sundalo ng sabay-sabay. At malamang ay kakailanganin pa nitong gumamit ng mga commercial ships upang maisagawa lamang ang parte na ito ng pagsugod sa Taiwan. Saka ano yan syempre, hindi lang naman Taiwan ang kalaban nila dyan. Syempre may nakasuporta rin talaga sa Taiwan, di ba? Allied nation nga eh. Maaring US tutulong din dito at yung mga kalapit na bansa, no? Parang South Korea and Japan at kung ano-ano pa, no? Syempre tutulong din niya kasi nga allied nation nga eh. Ganoon yun eh. Kumbaga hindi lang talaga yung Taiwan yung magiging focus nila dyan. Syempre maghahanda rin yung mga kakamping bansa talaga ng Taiwan. Bukod pa rito, ang bawat pagtawid sa Taiwan Strait ay aabot ng ilang oras na sapat upang matarget ito ng Taiwan na armado na rin ng mga long-range missiles at makabagong fighter jets. Yes. Sapat na oras na rin ito upang makapagpadala ng Taiwan ng mga tropahan sa mga potential landing sites o kaya ay magtayo ng mga harang. Hindi lamang yun, nitong mga nakaraang taon, nag-invest ang Taiwan ng bilyon-bilyong dolyar para sa perimeter defense ng isla Yun. tulad ng naval mines, anti-landing spikes, at mobile missile launchers. Kumbaga alam na rin kasi talaga ng Taiwan na ano eh, na talagang mangyayari yan na talagang haharasin pa rin sila ng Taiwan ay ng China eh, 'di ba? Lalo ngayon yung presidente nila, 'di ba? Talagang ano eh, maigting talaga rin yung talaga na paghihiwalay nila dun sa China. Ganun po talagang inaakasuhan pa talaga ni Xi Jinping, 'di ba, na ganun nga na separatista. Kaya ngayon talagang nakahanda po talaga ang Taiwan. Uulitin ko po, no, mayamang bansa po talaga ang Taiwan. Kaya po preparado po talaga yan sa gera. Lalong-lalo na po sa China kasi po matagal na po yung hidwaan nila na. Siyempre hindi po magsisitting pretty ang Taiwan dito. Maging sa umpisa pa lamang raw ng full-scale invasion ng China, ay mabilis nang ma-detect ng Taiwan ang plano nito dahil sa build-up ng kanilang puwersa na malamang ay magaganap sa Longtian Military Base na siyang pinakamalapit na military base ng China sa Taiwan na may kapasidad na i-accommodate ang ganong kalaking invading forces ng China. Tama. Kaya delikado na agad sa puntong ito sa counter-attack ang Chinese forces. Isa pang problemang kakaharapin ng China ay ang kakaunting lugar na maaaring lumanding ang malaking puwersa nila mula sa dagat. Tama. Dahil sa karamihan ng nakapaligid na coastline ng Taiwan ay mababaw na katubigan at matatarik na mga bangin na hindi ideal na daanan ng isang large-scale invading force. Talagang umayon talaga sa sa Taiwan yung lahat, no. Lahat yung location, yung weather, no, ang galing. Ang galing ng yung situated na location nila talaga. Kumbaga pabor sa Taiwan talaga. Ang ilang mga beach areas ng Taiwan at mga daungan ay madali lamang daw nilang harangin sa pamamagitan ng mga barikada at tauhan o di kaya ay sirain upang hindi magamit ng Chinese forces. Sa katunayan, dahil sa tinatayang 1 milya ang lawak na may mababaw na coastline ang Taiwan, ay kinakailangan ning ilipat ng Chinese invading force ang kanilang mga gamit sa mas maliliit na sasakyang pandagat mula sa malalaking transport ships. At dito ay magiging easy target sila sa depensa ng Taiwan. Kaya sa attempt na paglanding pa lamang daw, ay posibleng di mabilang na ang malalagas na tauhan at gamit mula sa China. Parang yung D-Day talaga, no, kung napanood nyo po yun, no, may mga documentary po ng D-Day. Talaga pong ang layo pa lang nila, halos ubos na lahat, no. Puro mortar na yung sumalubong sa kanila. Kaya yung mga nakalapag po doon sa D-Day, no, doon sa lugar na yun, onting-onti lang talaga. Kumbaga mahirap po talaga i-infiltrate, lalo na po yung gantong lugar, no, yung situation o yung location po ng Taiwan. Kung tagumpay mang makapaglanding ang Chinese invading forces sa isla ng Taiwan, ang susunod naman daw nilang kakaharapin para tuluyang masakop ang buong isla ay ang mabundok nitong terrain na aabot sa 12,000 feet. Malaki na ang advantage ng Taiwanese military dahil sa familiarity nila sa terrain at sa pagkaka-establish na ng kanilang defense forces sa kabuuan ng isla. Kung gagamitin naman ng Chinese invading force ang kalsada, maraming choke points sa kabuuan ng Taiwan dahil karamihan sa mga syudad nito ay accessible lamang sa iilang mga tunnels na mabilis harangin. Ang galing. Kahit ang pagkontrol ng China sa Taipei ay hindi madali
dahil napapaligiran ito ng matataas na kabundukan at bilang lang ang mga tunnels na maaaring daanan ng invading forces mula sa dalampasigan. Mag-comment nga yung mga nasa Taiwan po nating kababayan na OFW, no, kung ganun po talaga yung location po ng Taiwan, no, yung talagang puro tunnels, ganun, kasi po kayo lang din po talaga makapag-prove talaga na may ganun po talaga sa Taiwan, kasi po kayo po yun nandiyan dyan, matagal na po kayong OFW dyan. At yun nga po, no, dahil po may tension pong ganito between China and Taiwan, mag-iingat po kayo dyan, no. Pag alam nyo po na talaga pong iba na po pakiramdam nyo at talaga pong delikado na, gawan nyo na po ng paraan, no? Iligtas nyo na po yung mga sarili nyo at hindi po natin masasabi po talaga kung anong pwedeng mangyari dito po sa sitwasyon nyo dyan sa Taiwan at between sa China. Pagpasok naman nila sa Taipei ay kakaharapin nila ang malakihang urban combat kung saan matagal na rin nagsasanay ang Taiwanese military. Yun. Paniguradong mahaba-habang laban at malaking casualties ang kakaharapin ng Chinese forces bago pa man nila tuluyang masakop ang capital city pa lamang na Taipei. Ang ibang syudad pa ng Taiwan ay kalat-kalat na mga tunnels lamang din ang access paloob at palabas. Ayon sa mga eksperto, higit sa dagat at kabundukan, ang milyon-milyong Taiwanese civilians na nag-aalab rin ng kagustuhan na ipagtanggol ang Taiwan ay mas malaking balakid na kanilang dapat lampasan. Sa katunayan, maraming sibilyan na sa Taiwan ang sumasali sa mga drills kung saan tinuturo ang pagdepensa sa kanilang isla sa oras na magaganap ang isang Chinese invasion. Ito po dapat, no, yung ganito po, no, sana po magkaroon po tayo dito sa Pilipinas ng ganyan yung training, no, ng mga civilian para nga po naman, no, kapag nagkaroon po ng gera o whatever na may magi-invade po sa atin, ay marunong po tayo, no? Kasi po tayo po ay civilian, no? Kailangan magkaroon po tayo ng training talaga sa ganito. Sana po maano po ng ating gobyerno yan, no, na magkaroon din tayo ng ganito. Kasi po itong Taiwan, no, talaga pong lahat po ay pinaghanda po talaga nila. Kumbaga yung strategy po nila laban po sa China, talaga pong nakahanda talaga sila, no. Talagang nagtitraining sila pati ang kanilang mga civilian. Pati nga po yung mga lugar po nila puro may choke point po talaga, no. Talaga pong dinesign po talaga yung mga kalye po nila at yung lugar nila o yung bansa nila para depensahan po ang kanilang bansa. Bakit hindi nilang bombahin ng China ang Taiwan sa pamamagitan ng kanilang mga eroplano at missiles? Pag ginawa nila ito, siguradong maraming inosenteng sibilyan ang malalagas. Tama. At tulad ng ginawa ng Russia sa Ukraine, hindi papayag ang modernong mundo na mangyayari ang gantong senaryo na maraming inosenteng buhay ang mawawala na walang kalaban-laban. Asahan di umano ng China ang pagkukundina ng buong mundo sa kanila at agarang pagsuporta ng Western country sa Taiwan, lalo na ng Amerika. Isang malinaw na halimbawa di umano ang nangyari ngayon sa giyera sa Russia at Ukraine, kung saan walang humpay na nagpapadala ng kanilang suporta ang mga Western countries mapaarmas man o pondo sa Ukraine, kaya hindi tutuluyang masakop ng Russia. Yun nga, kumbaga pag ginawa talaga ng China yan na Bombay, nako talaga, doon na matatapos ang karir nila, kumbaga sabi nga nila, no. Tapos ang karir ng China kapag ginawa po nila nang bila sila ng bomba lang sa Taiwan halimbawa. Tutulong na po halos lahat po talaga ng bansa o yung buong mundo halos tutulong po talaga diyan sa Taiwan. Diyan na po babagsak po talaga ang China malamang pag ginawa nila. Kaya nag-iisip din po talaga tong si Xi Jinping, no, hindi po niya basta-basta gagawin yun. Dahil alam niya po, kahit nga po ngayon lang sa sitwasyon na to, alam niyang lahat halos kalaban niya, diba, kalaban ng China dahil po sa ginagawa po nilang hindi sila sumusunod sa UNCLOS, sa arbitral award po natin, hindi rin nila sinusunod yun. Wala po silang international law sinusunod. Diba, nilalabag po nila yon. Kaya po, hindi po nila basta-basta pwedeng bagsakan lang ng bomba ang kahit anong bansa po. Real talk po yan, no? Pati po tayo sa Pilipinas, hindi nila basta-basta pwedeng gawin yon. Lalo't maraming madadami na sibilyan. Dahil alam po nila na pag ginawa po nila yon, ay nako, talaga po magtutulong-tulong na po ang lahat halos na bansa para po kuyugin po talaga ang China. Hindi pa kasama ang maaaring gawing pag-boycott sa mga Chinese products at mga sanctions na kanilang kakaharapin. Na bagamat kayang lampasan ng China, subalit malaking dagok ito sa kanilang ekonomiya. Lingid rin sa kaalaman ng karamihan, 90% ng pinakasophisticadong computer chip sa mundo ay gawa sa Taiwan. Kaya po yung kasasabi ko lang kanina, no, yung chip na yan, sa Taiwan po talaga nanggagaling yan. Kaya po napakalaki at napakayaman po talaga ng Taiwan. At syempre po, kapag po hindi po nila nasupplyan din po ang China, syempre may war pong nangyayari, no? Babagsak po lalo ang ekonomiya rin talaga ng China. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Nang dahil po sa microchip na yan, yan po ang malaking panglaban po rin talaga ng Taiwan. Kasi po 90%, di ba, ng microchip na yan
ay mula sa Taiwan. Sila po ang naggumagawa niya. 90% ng pinakasophisticadong computer chips sa mundo ay gawa sa Taiwan. Tama. At highly dependent maging ang maraming industriya sa China rito. Yes. Bagamat maraming factories ang China, maliit lang ang kakayahan nito na gumawa ng high-end computer chips at dependent pa rin ito sa production ng Taiwan. Kaya ang paghinto ng Taiwan sa pag-supply ng piyesang ito sa mga Chinese companies ay katumbas ng pagbagsak ng malaking bahagi ng export income ng China mula sa mga cellphones, computers, TV at marami pang iba. Maging ang military hardware ng China ay gumagamit ng computer chips na gawa sa Taiwan, aminin man ito ng China o hindi, ayon sa mga eksperto. Isa pa, kung ang Russia nga na lupa lang ang pagitan sa Ukraine, ay hindi pa rin nagtatagumpay matapos ang mahigit 2 taon, paano pa kaya ang China na dagat at kabundukan ang kakaharapin sa pagsakop sa Taiwan ang hindi mahihirapan? Isang leksyon raw para kay President Xi ang ginawa ni Putin sa Ukraine kung saan naging mahirap, magastos, unpredictable at kahiya-hiya ang resulta ng padalos-dalos sa pag-atake laban sa mas maliit ngunit handang lumaban na bansa. Siyempre, isa pa riyan ay alam ng China na hindi pa babayaan ng US ang Taiwan. Bagamat patuloy na may ugnayan ng US sa gobyerno ni Xi Jinping sa Beijing, ang US rin ang pinakamalaking international supporter ng Taiwan at obligado ito sa batas na suportahan ng Taiwan. Wala talaga, kumbaga, kung isipin nyo talaga, no, checkmate dito talaga si Xi Jinping kapag talagang binagsakan niya ng bomba ang kahit anong bansa talaga at marami po talagang madadami na civilian. Yun lang po talaga eh. Doon na po sila mag-checkmate talaga dahil lahat po halos talaga ay papalag po dito sa China. Isipin nyo yung US, di ba? Talaga pong kaalyado rin po talaga ng ano yan, ng Taiwan yan. Hindi pa babayaan ng US ang Taiwan. Isipin nyo yan. Dahil alam naman natin na kahit na magkasundo ang China, no, at ang US, no, talagang alam nila na meron talagang hidwaan yung dalawang yan. At alam na po natin yan na ang China po ay gustong maghari sa buong mundo. Gusto nila na sila ang maging pinakamalakas po sa lahat, no, na bansa sa buong mundo, which is hindi naman papayag po dyan, syempre, ang US. Sa pamamagitan ng Taiwan Relations Act na ipinasa sa US Congress noong 1979. Dito ay nakasaad ang obligasyon ng US na mag-provide ng suporta sa Taiwan sa pamamagitan ng armas o anumang uri ng depensa at ang karapatan ng US na gumamit ng puwersa sa anumang uri ng pamimilit na sirain ang kapayapaan at kasarinlan ng Taiwan. At pinatunayan di umano ito sa mga huling pahayag ni President Joe Biden na handang depensahan ng US ang Taiwan sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan. Ang laking bagay din po talaga ng US, no, kung tutuusin, no, sa peace, no? Kasi po may nangingilag pong bansa talaga eh, na parang sinasabi, ay, pag ginera kong bansan to, merong tutulong na gantong pinakamalakas na bansa na US, no? Kumbaga, ang dahil din po sa US ay nagkakaroon din po talaga ng kapayapaan, no, sa buong mundo actually, no? Dahil lalo na po yung mga makakaliwa, no, tulad yan ng China, no, makakaliwa yan, nag-iisip po sila, hindi po sila basta-basta gumagawa ng kahit anong hakbang na magsimula ng gera. Isipin niyo po, no, kahit po yung, di ba, ang daming bansa, North Korea, Russia, yan, di ba, yung mga yan. Talagang ano yan, makakaliwa yan, isipin niyo, di ba? Kung isipin niyo kung walang US, naku, wala na po, may World War III na talaga. Kasi po lalo na po yung China at Russia, talaga North Korea. Talaga pong wala na silang pangingilagan kasi walang mas malakas sa kanilang bansa eh. Di ba? Kumbaga panabla po talaga ang US po, no? Kaya malaking bagay din po talaga yung US po na sa kapayapaan po ng buong mundo. Ang mga factors na ito ang malinaw na dahilan na sa ngayon ay dinadaan na lamang ng China sa malakihang pagpapakita ng puwersa at mga naval exercises ang kanilang panggigigil sa Taiwan. Tama. Dahil malinaw rin sa kanila na hindi nga ganun kadali ang tuluyang sakupin ng Taiwan. Correct. Bukod pa sa magiging response ng ibang bansa laban sa kanila. Malaking dahilan rin di umano kung bakit malabong atakihin ng China ang Taiwan sa ngayon ay ang priority nito na palawakin ang impluwensya ng China sa global stage. Pinoproject di umano ni President Xi ang imahe nito bilang isang global peacemaker. Sa katunayan, naging aktibo ito sa pagsusulong ng peace negotiations sa pagitan ng Russia at Ukraine. Global peacemaker daw, no, katawa-tawa. Samantalang sila ngayon nagsisimula ng tira ulo ito si Xi Jinping, no? Global peacemaker, nakikita nga ng buong mundo na ikaw ang pinakapanggulo sa buong mundo ngayon. Dahil isipin mo sa West Philippines pa lang. Ikaw na talaga yung ganyan, ikaw yung nagpo-provoke. Ikaw nga yung sa June 15 eh, di ba? Lapit na. Halos June na eh. Isipin nyo na manguhuli ng mga foreign trespassers kuno daw sa kanilang teritoryo. Actually, sa buong West Philippines yun. Yun talaga. No, paano mo nasabing peacekeeper o peacemaker, di ba?
Grabe to Xi Jinping, pinagluloko yung tao, pero hindi nyo muna mabubuka o maluloko ang tao ngayon. Matatalino na talagang tao ngayon. Sa buong mundo, kitang-kita na talaga na ang China ang nanggugulo talaga dito. Sa katunayan, naging aktibo ito sa pagsusulong ng peace negotiations sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaya ayon sa mga eksperto, bagamat mataas ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, ang isang malakihang gera o invasion ay malabo pang mangyayari sa ngayon. Sana lamang itotoo nga ang analysis na ito. Tama. Dahil sa oras na umusbong ang malaking sigalot, tsak na apektado ang Pilipinas kapag Correct. nagkataon. Hindi lang dahil malapit tayo sa Taiwan, kundi dahil na rin sa malapit nating relasyon sa Amerika. Correct. Kaya hindi maiiwasang madamay tayo sa isang sigalot. Sana ay mas manaigang diplomasya sa sitwasyong ito ng China at Taiwan. Dahil sa bandang huli, ang epekto sa magiging gera sa pagitan ng dalawang panig ay mararamdaman hindi lang sa Asia, kundi pati na rin sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video, Ayun no, atin po nagawa ng reaction video tong napakagandang documentary na to ni Mr. Good Vibe Shorts. Ang galing po ng paglalahad niya po dito. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At huwag niyo rin po sana kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naggagawa po tayo ng itong reaction video. Ano pong saloobin niyo po sa napanood niyo? I-comment niyo na lang po sa baba. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.